Naranasan mo na bang ang iyong buhay ay sinadya para sa isang bagay na mas malaki, ngunit hindi mo lang makita kung paano ito magbubukas? Tulad ng ikaw ay natigil sa gitna ng pagkalito, sinusubukan na sundin ng Diyos, ngunit ang lahat sa paligid mo ay naramdaman. Tahimik? Kung ikaw yon, pagkatapos ay itigil ang pag-scroll dahil kung ano ang maririnig mo ay maaaring i-unlock ang direksyon na naiyak ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isa pang kwento sa Biblia. Ito ang hilaw, makapangyarihan at madalas na hindi nababago ng katotohanan sa likod ng buhay ni Samuel, ang huling hukom ng Israel, ang propetang nakipag-usap sa Diyos at ang tao ay pinili sa pinahiran ng mga hari. Ang kanyang paglalakbay ay hindi kaakit-akit. Ipinanganak siya dahil sa desperasyon na pinalaki sa isang napinsalang sistema na tinanggihan ng mga taong pinaglingkuran niya at gayon paman na natili siyang tapat. Bakit? Dahil hindi siya nabuhay para sa palakpakan. Nabuhay siya para sa pagsunod. At narito ang bahagi na tatamaan ka sa puso, ang parehong Diyos na tumawag kay Samuel ay tumatawag sa iyo sa ngayon. Sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng paghihintay, sa pamamagitan ng pagkabigo. Hinuhubog niya ang iyong kwento, hakbang, hakbang, kahit na sa mga sandali na tila walang kahulugan. Tulad ni Samuel, maaari kang makaramdam ng hindi handa, hindi sigurado, hindi karapat-dapat. Ngunit ang Diyos ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto. Naghahanap siya ng pagsuko. At kung mananatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang iyong panahon ng katahimikan ay maaaring ang pag-set up para sa iyong pinakadakilang tagumpay sa espiritual. Kaya huwag palampasin ito, sapagkat kung ano ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbunyag ng nawawalang piraso sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Buksan ang iyong puso, kunin ang iyong Biblia at maghanda dahil malapit nang makipag-usap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng isa sa mga pinakamalalim na kwento sa lahat ng banal na kasulatan. At kung tinanong mo ang iyong pagtawag, maaring ito ang video na nagbabago sa lahat. Mayroong isang bagay na malalim na gumagalaw tungkol sa desperadong panalangin ng isang ina, lalo na kung nagmula ito sa isang lugar na sumuko. Iyon mismo, ang nangyari kay Hana, isang babae na ang puso ay may sakit sa sakit ng kawalan. Hindi lamang siya nagtagal para sa isang bata, ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa harap ng Diyos na tumanggi na tanggapin ang kanyang pagiging banayad bilang pangwakas. Taon-taon umakyat siya sa templo, ang kanyang pananampalataya ay hindi nagbabago. Kahit na pinaglaruan siya ng iba, kahit na ang kanyang sinapupunan ay nanatiling sarado. Hindi siya nakikipag-usap sa Diyos sa isang transactional na paraan. Inilalagay niya ang kanyang mga pangarap na ipinangako na kung pinagpala niya siya ng isang anak na lalaki, ibabalik niya ito, ganap na, hindi sinasadya para sa kanyang paglilingkod. Ang antas ng debosyon na iyon ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa kung sino ang Diyos. Hindi lamang isang nagbibigay ng mga pagpapala, ngunit ang mismong layunin sa likuran nila. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kapag nakahanay tayo sa ating pinakamalalim na hangarin sa banal na kalooban ng Diyos, mangyari ang mga himala. At sa gayon, dumating ang himala. Sinasabi sa atin ng Biblia sa 1 Samuel 1:20 na sa takdang oras ay naglihi si Hana at nanganak ng isang anak na lalaki. Pinangalanan niya siyang Samuel na nagsasabing, "Dahil hiniling ko sa kanya ang Panginoon." Ang pangalang iyon, si Samuel, ay nagdadala ng bigat ng banal na tugon. Ito ay hindi lamang isang cute na pangalan na napili mula sa isang listahan. Ito ay isang buhay na patutuo na naririnig ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa isang sanggol na ipinanganak. Ito ay tungkol sa isang pangako na natutupad, isang banal na plano na itinakda sa paggalaw, isa na maghuhubog sa hinaharap ng Israel. At doon, sa gitna ng lahat ng ito, ay ang pananampalataya, pusa, hilaw, hindi matitinag na pananampalataya na lumipat sa langit. Paano kung lumapit tayo sa aming mga hindi nasagot na panalangin na ganyan? Ang pagtitiwala hindi lamang para sa sagot ngunit sapat na nagtitiwala sa Diyos upang ilaan ang pagpapala sa Kanya. Iyon ay kung saan ang totoong espiritual na kapanahunan ay nagsisimula na mag-ugat. Kapag sinabi ni Hesukristo, magtanong at tatanggap ka, hindi lamang ito tungkol para mapagkuha. Ito ay tungkol sa pakikipag-isa. Hindi nakalimutan ni Hana ang pangako niya. Kapag ang batang lalaki ay na-wind, dinala niya siya sa templo.
tulad ng kanyang panata. Isipin ang sandaling iyon na nagbigay daan sa iyong himala. Ang anak na iyong ipinagdasal at sumigaw, iniwan siya sa pangangalaga ni Eli ang pari. Hindi niya binibigyan si Samuel ng obligasyon. Hindi, ito ay isang gawa ng pananampalataya, pagsunod at tunay na tiwala sa plano ng Diyos. At ang tiwala na ito ay hindi bulag, ito ay nakaugat sa buong buhay ng pag-alam ng katapatan ng Diyos. Iyon ang uri ng radikal na pagsunod na tinawag nating maglakad. Ito ay isang bagay na matatanggap mula sa Diyos, isa pang ganap na ilabas kung ano ang ibinigay sa amin para sa isang mas mataas na layunin. Hindi lamang ito kwento ni Hana, ito ay isang plano para sa sino mang nakikipagbuno sa pagpapaalam. Kung ito ay isang panaginip, trabaho o isang relasyon, na ibabalik ang isang bagay sa Diyos sapagkat ito ay pag-aari nito ay maaaring unlock ang isang mas malaking pagpapahid sa iyong buhay. Ngayon, isipin ang susunod na nangyari. Si Samuel, isang batang lalaki pa rin, ay lumaki na ngayon sa tabernakulo. Ang kapaligiran na iyon ay walang anuman kundi perpekto. Ang mga anak ni Eli, na nagsilbing mga pare, ay tiwali, na walang paggalang sa mga sagradong bagay ng Diyos. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng espiritual na kadiliman, ang Diyos ay nagtanim ng isang ilaw, Samuel. Hindi siya lumaki ng mapait o nasira, ngunit malalim na nakamit ang tinig ng Panginoon. At iyon ang bagay tungkol sa pagtawag ng Diyos. Hindi ito nakasalalay sa mga perpektong kondisyon, nagtatagumpay ito sa kaguluhan, umunlad sa kahirapan. Siguro ang iyong kapaligiran ay hindi perpekto. Siguro ang iyong pananampalataya ay naramdaman na nasubok ito sa gitna ng dysfunction. Ngunit ang kwento ni Samuel ay nagpapatunay na ang Diyos ay maaaring magpataas ng mga propeta sa gitna ng katiwalian, na maaari niyang palaguin ang pananampalataya kahit sa mga tuyong lugar. Ito ang kapangyarihan ng pananatiling nakaugat sa salita na nakaangkla sa panalangin at konektado kay Hesukristo anuman ang panlabas na mga kalagayan. Ang unang kabanatang ito ng buhay ni Samuel ay nagtuturo sa amin ng higit pa sa kasaysayan. Inihayag nito ang isang sagradong pattern kung paano madalas na gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng tahimik na mga panalangin ng mga tapat, ang sumuko na mga puso ng mapagpakumbaba at ang makahimalang mga kinalabasan na walang ibang nakakita na darating. Ang pananampalataya ni Hana, ang kanyang pagpayag na kumilos sa pananampalataya na iyon, at ang kanyang tunay na pagsunod ay nagpapakita sa atin na kapag nagbibigay tayo ng silid para sa layunin ng Diyos, isang bagay na pambihira. Ang Biblia ay hindi napuno ng mga perpektong tao, napuno ito ng mga tunay na tao na ang pananampalataya sa Diyos ay nagbago ng lahat. Kaya, ano ang gagawin natin doon? Sinusuri natin ang ating sariling buhay at tatanungin, ano ang hinawakan ko na hinihiling sa akin ng Diyos na italaga sa Kanya? Dahil kung minsan, ang pambihirang tagumpay na iyong hinihintay ay nakatali sa bagay na pinakahuli mong ilabas. At tulad nito, ang kwento ay malumanay na dumadaloy sa susunod na kabanata ng paglalakbay ni Samuel. Mula sa simula, ang pagkabata ni Samuel ay walang anuman kundi karaniwan. Itinaas sa sagradong puwang ng tabernakulo, hindi siya napapaligiran ng pagtawa ng mga kapatid o ang init ng isang tahanan ng pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng insenso, sakripisyo at mga tunog ng mga sagradong chants, sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, natutunan niyang maglingkod ng matapat sa bahay ng Diyos. Gayunpaman, ang nakatayo ay hindi lamang ang kapaligiran, ngunit kung paano pinangalagaan ng Diyos ang puso ni Samuel sa gitna ng pagkabulok ng espiritual. Ang Biblia ay nagpinta ng isang malungkot na larawan sa 1 Samuel 2:12. Ang mga anak ni Eli sina Hophni at Phinehas ay mga masasamang lalaki na walang paggalang sa Panginoon. At gayunpaman, doon mismo sa gitna ng lahat, lumaki si Samuel sa kapwa sa Diyos at tao. 1 Samuel 2:26. Ito ay isang paalala na kahit na napapaligiran ng katiwalian o masamang impluensya, ang mga naglalakad na may pananampalataya at kumapit sa Diyos ay maaari pa ring umunlad at manatiling dalisay sa puso. Isang gabi, nagbago ang lahat. Si Samuel marahil ay isang batang lalaki pa rin, nahiga sa tabernakulo malapit sa arka ng Diyos. Iyon ay nang marinig niya ito, tinawag ang kanyang pangalan. Naturally, naisip niya na ito ay si Eli. Sumugod siya,
sa pari na nagsasabing, "Narito ako." Ngunit hindi siya tinawag ni Eli. Nangyari ito ng 3 beses at pagkatapos lamang ng ikatlong tawag na natanto ni Eli kung ano ang nangyayari. Ang Panginoon mismo ay tumatawag kay Samuel. Isipin ang gravity ng sandaling iyon. Ang Diyos na bumagsak sa katahimikan na pinipiling magsalita ng direkta sa isang bata sa halip na mga pari. Ito ay isang banal na paglilipat, isang punto sa espiritual na pamumuno ng Israel. Ang Diyos ay hindi lamang tumatawag ng isang batang lalaki. Siya ay nag-utos ng isang propeta. At narito ang isang katotohanan para sa amin. Ang edad, background o katayuan ay hindi kailanman nililimitahan ang pagtawag ng Diyos. Kapag nagpasya siyang magsalita, pipiliin niya ang kusang mga puso, hindi perpektong resume. Iyon ay isang kaginhawaan para sa sinumang nakakaramdam ng hindi kwalipikado. Nang sa wakas na intindihan ni Samuel na ito ay ang Diyos na tumawag sa kanya, tumugon siya sa isa sa pinakamalakas na pagpapahayag sa banal na kasulatan. "Magsalita, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig." 1 Samuel 3:10. Ang maikling pariralang ito ay nagpapakita ng labis. Una, nagpapakita ito ng pagpapakumbaba. Ang posisyon ni Samuel sa kanyang sarili bilang isang lingkod, handa ng sumunod. Pangalawa, nagpapakita ito ng pansin. Hindi siya ginulo o nag-aalis, ngunit ganap na nakikibahagi. Ilan sa atin ang masasabi ngayon? Sa isang mundo na puno ng ingay at walang katapusang mga pagkagambala, gaano kadalas natin ang ating mga puso at sinasabi, "Magsalita, Panginoon"? Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos, tungkol din ito sa pakikinig. At pakikinig na may hangarin na sumunod. Ang postura ng pagiging handa sa espiritu ay mahalaga para sa sinumang naghahangad na lumago sa pananampalataya, palalimin ang kanilang pag-unawa sa Biblia, at lumakad ng malapit kay Hesukristo. Ang mensahe na naihatid ng Diyos kay Samuel ng gabing iyon ay mabigat. Hindi ito isang matamis na paghihikayat o isang pangako ng pagpapala. Ito ay isang paghuhusga laban sa bahay ni Eli. Ang mga kasalanan ng kanyang mga anak na lalaki ay umabot sa kanilang limitasyon at hindi na nila mapapansin ang Diyos. Para sa isang batang lalaki na magdala ng gayong salita ay maaring labis na labis, ngunit sumunod si Samuel. Kinabukasan kahit na natatakot, sinabi niya kay Eli ang lahat. Walang pag-edit, walang sugarcoating. Ang antas ng pagsunod ay bihirang, lalo na kung ang katotohanan ay hindi komportable. Ngunit iyon ang naghihiwalay sa mga tunay na tagapaglingkod ng Diyos, sa mga naghahanap lamang ng pag-apruba. Patuloy na ipinapakita sa atin ng Biblia na ang mga sumusunod sa Diyos ay madalas na binibigyan ng mahirap na katotohanan na dalhin. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, naghahatid sila ng mga mensahe na nagbabago sa mga bansa. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling ng espiritual na kapanahunan ang lakas ng loob. Hindi lamang pakinggan ang tinig ng Diyos, ngunit upang ipahayag ang kanyang salita ng matapat, kahit na hindi madali. Habang lumalaki si Samuel, sinimulang kilalanin ng mga tao na ang kamay ng Panginoon ay nasa kanya. Noong 1 Samuel 3:19 sinasabi nito, ang Panginoon ay kasama ni Samuel habang siya ay lumaki, at hinayaan niya na wala sa mga salita ni Samuel ang mahulog sa lupa. Ang talatang iyon ay purong ginto. Nangangahulugan ito na ang lahat ng sinabi ni Samuel na ginagabayan ng Diyos ay naganap. Anong patotoo? At nagsimula ang lahat sa isang bata na nangahas na sabihin, "Nakikinig ako." Ipinapakita nito sa amin kung paano ang mga maliliit na desisyon na ginagawa natin sa pagsunod ay maaaring magtakda ng kurso para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Siguro nakaramdam ka ng isang pag-agaw kanina lamang, isang bulong mula sa Diyos na lumakad sa bago. Huwag pansinin ito. Ang parehong Diyos na tumawag kay Samuel ay tumatawag pa rin sa mga tao ngayon, madalas sa tahimik na sandali, at habang lumilipat tayo sa susunod na yugto ng buhay ni Samuel, sinisimulan nating makita kung gaano katindi ang ginagamit ng Diyos sa mga tunay na nakikinig. Habang si Samuel ay nag-asawa, ang kanyang pagtawag ay naging hindi mapag-aalinlangan. Hindi lamang sa mga mata ng mga tao, ngunit sa espiritual na kaharian din. Hindi lamang siya isang propetang naririnig ang boses ng Diyos ng pribado.
Siya ay naging isang pinuno ng publiko, ang huling hukom ng Israel, na nagdadala ng responsibilidad na gabayan ng isang buong bansa pabalik sa tipan nito sa Diyos. At maging matapat, kailangan ng gabay ng Israel. Ang mga tao ay gumala, ang kanilang mga puso ay nahahati, at ang kanilang pagsamba ay madalas na nakompromiso. Ngunit si Samuel ay hindi natakot sa kanilang paghihimagsik. Na-fuel sa pamamagitan ng pananampalataya at nakaugat sa banal na kasulatan, tumayo siya bilang isang moral at espiritual na kumpas sa isang oras na ginawa ng lahat kung ano ang tama sa kanilang sariling mga mata. Ito ang mangyayari kapag ang isang tao na ganap na sumuko sa layunin ng Diyos. Itinaas niya sila upang maging isang ilaw sa kadiliman. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o politika, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod, karunungan at autoridad na nagmumula sa paglalakad ng malapit kay Hesukristo. Ang isa sa mga tinukoy na sandali ni Samuel ay dumating nang muli ang pagbabanta ng mga Filisteo sa Israel. Sa halip na bumaling sa militar ay maaaring o bumubuo ng mga alyansa sa politika, tinawag ni Samuel ang mga tao na magsisi o repentance bago ang pagtutol. Tinipon niya sila sa Mizpa, pinangunahan sila sa pag-aayuno at namamagitan sa kanilang ngalan, 1 Samuel 7. Tama na mayroong isang masterclass sa espiritual na pamumuno. Bago humiling ng proteksyon ng Diyos, alam ni Samuel na kailangang realign ng mga tao ang kanilang mga puso. At kapag ginawa nila, nang aminin nila at bumalik sa Panginoon, malakas na lumipat ang Diyos. Inatake ng mga Filisteo, ngunit ito ay ang Diyos mismo na kumulog mula sa langit, na ibinabato ang kaaway. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay malalim na espiritual. Pinatunayan nito na kapag ang isang bansa o isang tao ay humahabol upang unahin ang pananampalataya, magtiwala sa salita ng Diyos at lumakad sa kabanalan kahit na ang pinakalabis na laban ay maaaring manalo ng walang pag-angat ng isang tabak. Kasunod ng banal na interbensyon na iyon, gumawa si Samuel ng isang bagay na maganda. Kumuha siya ng isang bato at pinangalanan itong Ebenezer na nagsasabing, "Sa ngayon ay tinulungan kami ng Panginoon." 1 Samuel 7:12. Iyon ay hindi lamang isang sentimental na kilos. Ito ay isang matapang na pagpapahayag ng pananampalataya. Sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, kailangan natin ang mga Ebenezer, mga pisikal o espiritual na mga marker na nagpapaalala sa atin kung saan nagpakita ang Diyos. Maaaring ito ay isang entry sa journal, isang taludtod na nagdala sa iyo sa isang madilim na oras o isang patotoo na ibinabahagi mo ng paulit-ulit. Ang mga sandaling ito ay nakaangkla sa amin. Pinatahimik nila ang pagdududa at ipinapaalala sa amin na ang parehong Diyos na matapat bago ay muling maging tapat. At kung minsan kapag ang iyong pananampalataya ay nakakaramdam ng nanginginig, ang lahat ng kinakailangan ay ang pag-alala sa iyong sariling Ebenezer upang maghari ang iyong tiwala kay Hesukristo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi itinayo sa damdamin, ito ay itinayo sa isang kasaysayan ng pagkakaroon at pagkakaloob ng Diyos. Hindi tumigil doon si Samuel. Patuloy siyang naglalakbay sa buong Israel, paghuhusga at pagtuturo, na tinawag ang mga tao na mabuhay alinsunod sa batas ng Diyos. Ang kanyang pamumuno ay matatag, na nakaugat na hindi sa karisma ngunit sa pagkumbinsi, at iyon ay isang bihirang kalidad. Lalo na sa mundo ngayon kung saan ang katanyagan ay madalas na pumapaligid sa prinsipyo. Hindi hinabol ni Samuel ang palakpakan, hinahabol niya ang pagsunod, at sa pamamagitan ng pagsunod na iyon, lumikha siya ng isang espiritual na klima kung saan ang tinig ng Diyos ay muling pinarangalan. Isipin kung ano ang mangyayari kung marami sa atin ang nabuhay ng ganyan, kung dinala natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso na ang bawat pagpapasya, bawat kilos, bawat tugon ay sinala sa pamamagitan ng lens ng banal na kasulatan. Iyon ay hindi lamang pamumuno, ito ay ang pagiging alagad. At ito rin ang modelo ni Jesus. Hindi siya napunta upang mapabilib. Dumating siya upang maglingkod, magturo at makatipid. At sa gayon, sa pamamagitan ni Samuel, nakikita natin kung ano ang posible kapag pinapayagan ng isang tao ang Diyos na mamuno sa bawat lugar ng kanilang buhay. Hindi siya perpekto, ngunit siya ay matapat. Hindi siya ipinanganak ng isang mandirigma, ngunit siya ay naging isang tagapagtanggol ng pananampalataya. At ang pinakamahalaga, lagi niyang itinuturo ang mga tao sa Diyos.
Iyon ang pamana ng isang tunay na hukom, hindi isang taong parusahan, ngunit isang taong namamagitan na nakatayo sa puwang na nagpapaalala sa mga tao ng tipan na bahagi sila. Habang sumusulong tayo, ang kwento ni Samuel ay tumatagal ng isang nakakagulat na pagliko dahil hindi lahat ay pinahahalagahan ang kanyang estilo ng pamumuno. At sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, ang mga tao ay nagsimulang magnanasa ng isang bagay na iiba. Isang bagay na tao, isang bagay na royal. Ngunit ang pagpili na iyon ay darating na may mga kahihinatnan at malapit nang malaman ni Samuel kung ano ang ibig sabihin nito kahit na ang kanyang puso ay sumisira. Lumipas ang oras at si Samuel ngayon ay mas matanda at mas napapanahong. Patuloy na gabay sa Israel na may walang tigil na pagtatalaga. Ngunit ang edad ay nakakakuha ng lahat at sa gayon si Samuel, marahil ay naghahanap ng pagpapatuloy, itinalaga ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga hukom sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi katulad ng kanilang ama, ang mga kabataang ito ay hindi lumalakad sa integridad. Tinanggap nila ang suhol, nagulong hustisya at sinira ang mismong sistema na itinaguyod ni Samuel sa takot sa Diyos. Nakita ito ng mga tao at hindi mapakali. Nilapitan nila si Samuel na may kahilingan na magbabago sa kurso ng kasaysayan ng Israel. Bigyan kami ng isang hari upang hatulan kami tulad ng lahat ng iba pang mga bansa. Per Fern Samuel Pardoy, Tamar 5. Ang sandaling iyon ay hindi lamang pampolitika, ito ay spiritual. Inihayag nito ang isang bansa na nawalan ng tiwala sa banal na pamumuno. Hindi na sila nasiyahan sa pagiging hiwalay sa pamamagitan ng pananampalataya at gabay ng Diyos. Nais nilang timpla upang maging katulad ng mundo. At hindi pa ba isang pakikibaka ngayon kapag ang mga tao ay nangangalakal ng lapit sa Diyos para sa ilusyon ng kontrol? Si Samuel, maliwanag, ay durog. Matapos ang mga tao ng tapat na paglilingkod, ito ay nadama tulad ng pagtanggi. Ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pamunuan ng mga taong ito at ngayon gusto nila ng ibang tao. May mas nakikita, higit pang nasasalat, ngunit narito ang kagandahan ng karakter ni Samuel, hindi siya gumanti sa pagmamalaki o pagkakasala. Dumiretso siya sa Diyos sa pagdarasal. Iyon ay may isang prinsipyo na nagkakahalaga ng pag-highlight. Kapag ang pagkabigo ay tumama, ang unang lugar na dapat nating puntahan ay ang Diyos, hindi ang mga tao. At ang Panginoon ay tumugon kay Samuel na may nakakagulat na kaliwanagan. Hindi kanila tinanggihan ngunit hindi nila tinanggihan ang kanilang hari. 1 Samuel 8:7. Ang isang hari ay naglalakad sila sa mismong istruktura na dinisenyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at hukom. Ang iyong mga anak na lalaki at gawin silang maglingkod kasama ang kanyang mga karwahe. Kukunin niya ang makakaya sa iyong mga patlang, ikaw mismo ay magiging kanyang mga alipin. 1 Samuel 11-18. Hindi ito taktika ng takot, ito ay isang makahulang katotohanan. Si Samuel ay nag-aalok sa kanila ng isang pagpipilian, ang isang drenched sa banal na karunungan. Hindi siya nagmamanipula, siya ay nagtuturo. At gayon paman, iginiit ng mga tao. Wala silang pakialam sa gastos, gusto nila ng isang hari. Ang aralin dito ay walang tiyak na oras. Kapag pinili nating huwag pansinin ang payo ng Diyos, maaari pa rin niya itong payagan. Ngunit kailangan nating mabuhay kasama ang mga kahihinatnan. Ang pananampalataya ay nangangahulugang nagtitiwala, hindi lamang sa ginagawa ng Diyos kundi pati na rin sa kung ano ang pinipigilan niya. Ito ang isa sa mga nakakasakit na sandali sa buhay ni Samuel. Hindi dahil siya ay pinalitan, ngunit dahil ang mga tao ay tumalikod sa Diyos. At gayon paman, kahit na sa kanyang kalungkutan, si Samuel ay nanatiling tapat. Sinunod niya ang mga tagubilin ng Diyos, inihatid niya ang mga babala, at hindi niya hinayaan na mag-ugat ang kapaitan. Ang ganitong uri ng espiritual na pagiging matatag ay posible lamang kapag ang iyong pagkakakilanlan ay nakaugat sa iyong kaugnayan sa Diyos. Hindi sa mga pamagat, posisyon o palakpakan ng mga tao. Si Hesukristo mismo ay nahaharap sa pagtanggi. Sa Juan 11:11, nabasa natin, dumating siya sa kanyang sarili at ang kanyang sarili ay hindi tumanggap sa kanya. Ang sakit ni Samuel ay sumasalamin sa puso ni Kristo, isang banal na
ibig na patuloy na nagsisilbi kahit na hindi ito iginanti. At yun din ang pagtawag sa amin. Ang pag-ibig, mamuno at sumunod. Kahit na ang mga resulta ay sumisira sa ating mga puso. At sa gayon, sa kabila ng babala, sa kabila ng kalungkutan, nagsimula ang paglipat. Si Samuel, na masunurin, ay lumayo sa kanyang posisyon bilang pangunahing pinuno ng Israel. Ngunit ang kanyang impluensya ay malayo sa ibabaw. Maya ay pinahiran niya ang unang hari ng Israel, isang tao na tumingin sa bahagi, ngunit dinala ng hindi nakikitang mga bahid. Ang susunod na kabanatang ito ay hindi lamang susubukan ng Israel, susubukan nito ang pagsunod ni Samuel, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang kakayahang magtiwala sa soberanya ng Diyos kahit na hindi makatuwiran ang mga bagay. Sapagkat kung minsan, kahit na ang pinakamasakit na mga daanan sa ating buhay ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ang kwento ni Saul ay nagsisimula sa isang nakakagulat na makamundong paraan. Hindi siya nagdarasal sa isang bundok o pag-aayuno sa templo. Hindi, hinahanap niya ang mga nawalang asno ng kanyang ama. Ngunit iyon mismo kung paano gumagana ang Diyos minsan. Ang tila isang ordinaryong gawain ay nagiging landas sa pambihirang kapalaran. Si Saul, isang binata mula sa tribo ng Benjamin, ay inilarawan bilang matangkad, gwapo at kahanga, hanga upang makita, 1 Samuel 9:2. Ang mga tao ay madalas na tumitingin sa panlabas na hitsura, ngunit tinitingnan ng Diyos ang puso. At gayon paman, kahit na sa kanyang mga panlabas na katangian, si Saul ay walang ideya na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Habang siya ay gumala-gala sa lupain na naghahanap ng mga hayop, natagpuan niya ang kanyang sarili na ginagabayan, hakbang sa hakbang, na may isang banal na appointment. Ito ay isang malakas na paalala na kahit na sa pinaka-random na mga pagkakamali sa buhay, ang Diyos ay nag-orkestra ng mga sandali ng layunin. Ang pananampalataya ay hindi palaging tungkol sa pag-alam kung saan ka pupunta, tungkol sa pagtitiwala na alam ng Diyos kung saan siya nangunguna. Iminungkahi ng lingkod ni Saul na bisitahin nila ang isang tao ng Diyos, si Samuel, na makakatulong sa kanila na makahanap ng mga asno. Ngunit alam na ni Samuel na darating sila. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya ng araw bago na nagsasabing, "Tungkol sa oras na ito bukas ay magpapadala ako sa iyo ng isang tao mula sa lupain ng Benjamin. Pinahiran siya ng pinuno sa aking bayan ng Israel." 1 Samuel 20:16. Nang dumating, si Saul, na hindi alam kung ano ang mangyayari, tinanggap siya ni Samuel ng may karangalan. Binigyan siya ng pinakamahusay na bahagi sa kapistahan at nagsalita ng mga salitang dapat na tunog ng suriel. At kanino ang lahat ng pagnanais ng Israel ay lumingon kung hindi sa iyo at sa iyong buong linya ng pamilya? 1 Samuel 9:20. Maaari mo bang isipin ang pagkabigla? Dumating si Saul para sa mga nawalang mga asno at natagpuan ang banal na kapalaran. Iyon ay kung paano gumagana ang Diyos. Kinukuha niya kung ano ang pakiramdam na hindi gaanong mahalaga at binabago ito sa isang bagay na sagrado. At kapag naglalakad tayo sa pananampalataya, sinalubong tayo ni Hesukristo ng direksyon, kahit na hindi natin ito inaasahan. Pagkatapos ay dinala ni Samuel si Saul, ibinuhos ang langis sa kanyang ulo, at pinahiran siya bilang hari sa pribado. 1 Samuel 10:1. Ang matalik na sandaling ito ay hindi lamang simbolikong, ito ay espiritual. Ang pagpapahid ay kumakatawan sa pagpili, pagpapalakas at layunin ng Diyos. Binigyan din ni Samuel si Saul ng maraming mga palatandaan ng makahulang upang kumpirmahin na ito ay totoo. Makakasalubong niya ang ilang mga tao, makatanggap ng tinapay, at maging ang hula sa isang pangkat ng mga propeta. At tulad ng sinabi ni Samuel, nangyari ang lahat. Si Saul ay binago, at ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya na may kapangyarihan. Ngunit narito kung saan ito ay nakakakuha ng kawili. Wilikon sa kabila ng lahat ng ito, tumahimik si Saul. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol sa pagpapahid. Hindi pagmamalaki na minarkahan si Saul sa sandaling ito ay pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba na ito ay isang kalidad na madalas nating hindi mapapansin sa pamumuno. Bago bumagsak si Saul, nagsimula siyang maayos. At iyon ay isang malakas na aralin.
Ang mga espiritual na pagsisimula ay madalas na minarkahan ng pagiging simple, pagsuko at katahimikan. Nagtagal, tinipon ni Samuel ang lahat ng Israel upang formal na ipakita ang kanilang hari. Maraming cast at napili si Saul, ngunit wala na siyang nahanap. Nagtago siya sa mga bagahe. 1 Samuel 10:22. Isipin mo yan, ang taong nakatanggap lamang ng mga palatandaan ng makahulang, ang Espiritu ng Diyos at isang banal na pagpapahid ay nagtatago. Ang sandaling iyon ay nagsasalita ng dami. Minsan, nararamdaman natin na hindi karapat, dapat sa kung ano ang tinatawag nating Diyos na gawin. Bumalik tayo, pinag-uusapan ang ating sarili at pagdududa ang pangitain. Ngunit hindi tinawag ng Diyos ang kwalipikado siya. Ang kawalan ng katiyakan ni Saul ay hindi kwalipikado sa kanya. Sa halip, ipinahayag nito na ang pamumuno ay nagsisimula sa pagpapakumbaba, hindi ego. At sa isang mundo na patuloy na nagtutulak sa promosyon sa sarili, itinuturo sa atin ng Biblia na magsimula ng mababa upang mapalaki tayo ng Diyos. Maging si Jesus, ang hari ng mga hari, nagpakumbaba sa kanyang sarili at naglingkod. Kaya't kapag sinubukan ng takot na maparalisa ka, tandaan, tumatawag ka sa pananampalataya kahit na ang iyong mga paa ay nais na umatras. At sa gayon inilabas si Saul at ipinakita sa mga tao at sumigaw sila, "Mabuhay ang hari." 1 Samuel 14:24. Nagsimula ang isang bagong panahon. Ang Israel ay mayroon ng isang hari ng tao, ngunit si Samuel ay nanatiling isang espiritual na angkla. Hindi siya nawala sa kwento. Tumayo siya sa tabi, gumagabay, pagwawasto at paalalahanan ng mga tao na ang Diyos pa rin ang kanilang pinakahuling pinuno. Iyon ang puso ng totoong mentorship. Kahit na si Samuel ay hindi na sentro ng entablado, ipinagpatuloy niya ang pagturo sa mga tao sa Diyos. At iyon mismo ang dapat nating gawin kung sa pamumuno, pagiging magulang o ministeryo, ang aming tungkulin ay hindi gawin ng mga tao na umaasa sa atin, ngunit upang pamunuan sila kay Hesukristo. Ang paghahari ni Saul ay kalaunan ay masuri, at hindi lahat ng kanyang mga pagpipilian ay sumasalamin sa katapatan. Ngunit sa panimulang kabanatang ito nakakakita tayo ng isang pattern, ang pagtawag sa Diyos, pagkumpirma at pagkomisyon. Kaya, pagkatapos ng paglalakad sa malakas na paglalakbay ni Samuel, hilingin ko sa iyo ang isang bagay na diretso mula sa puso. Naramdaman mo ba na tinatawag ka ng Diyos, ngunit hindi ka sigurado kung paano tumugon? Siguro nagtago ka, nag-aalinlangan, o naghihintay lamang ng isang senyas. Kaya ngayon alam mo na, nagsasalita siya, gumagabay siya, at tinawag niya ang mga handang makinig. Sabihin mo sa akin ang mga komento. Aling bahagi ng kwento ni Samuel ang sumasalamin sa iyo? Ang pananampalataya, banihana tinig ng Diyos sa katahimikan, o lakas ng loob ni Samuel na mamuno sa isang oras ng kaguluhan? Nais kong basahin ang iyong mga salobin at marinig kung paano gumagana ang Diyos sa iyong buhay. At hey, kung ang mensaheng ito ay nagpukaw ng iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification, bell, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng isang espiritual na paggising ngayon. Tiwala sa akin, may mga tao sa labas ngayon na pakiramdam na nawala, at ang iyong bahagi ay maaaring ang ilaw na kailangan nila. At bago ka pumunta, tiyaking mag-click sa susunod na video na nag-pop up sa iyong screen. Mayroong isang paghahayag na naghihintay sa iyo na kukuha ng lahat ng napag-usapan natin ngayon kahit na mas malalim. Ako si Marco at makikita kita sa susunod. Manatiling malakas sa pananampalataya, manatiling nakaugat sa Biblia, at huwag tumigil sa pakikinig para sa tinig ni Hesukristo. Pagpalain ka ng Diyos.